Signal number 5 na nga po sa Quezon mga mare, grabe bang lapit lamang namin doon. Nagulat nga ako mga mare dahil nakita ko nga itong si Blackie dito sa amin at sinama pala siya ni Buyok. Isa nga siya sa mga aso na gustong gusto ni Buyok mga mare dahil bukod sa lalaki bang ganda nga ng kanyang katawan. Habang papunta nga ako sa bangka mga mare, nakita ko nga tong si Ate Ami na naghihinain ng isda at grabe bang lalaki nga daw ng huli ni Kuya Kabo sa Skylab. Pag-aahon na nga rin ng aming mga kababaryo ang kani-kanilang mga bangka mga mare at grabe parang kailan nga lang naiahon nga rin nila ito. At dahil wala na nga rin po kaming stock ng pagkain sa bahay mga mare, kaya naman eto at mag-grocery nga ulit kami ni Buyok doon sa kabilang barangay. May kaunting hangin na nga po ng mga oras na yan pero kalmang-kalma pa nga rin po ang dagat. Grabe nga mga mare at pare na pagkakadilim nga po ng paligid at medyo kinakabahan nga po kami at parang malakas nga po itong bagyo. Malapit lang naman po itong pupuntahan namin mga mare at sa kabilang barangay nga lang po ito at kung mapapansin nyo nga mga nakaayos na nga po yung bangka at naka-safety na. Hindi nga po masabi ang eksaktong dadaanan ng bagyo mga mare dahil sabi nga po sa balita pwede nga po itong tumaas or bumaba pa. At kapag nga po ito ay bumaba, kami po ang magiging apektado talaga. Nakikitira nga lang po kami ngayon sa bahay ng aking mga bianan mga mare dahil ang bahay nga po namin ginagawa pa. Pero kada may bagyo talaga lumilipat po talaga kami dito sa bahay ng aking mga in-laws dahil medyo matibay nga po ang bahay nila kumpara mo sa amin. Maya-maya pa nakarating na nga rin po kami dito sa kabilang barangay at ito nga po yung pinaka-barangay namin mga mare dahil yung tinitirhan nga po namin sitio lamang. Yung ibang mga taga-kabilang barangay mga mare, dito nga po nila sinesafety ang kanilang mga bangka dahil ang magiging hangin daw po ay habagat. Mula nga po doon sa pritil na pinagduungan namin, ilalakad ka nga lang po ng kaunti tapos makakarating ka na nga po doon sa aming pinamimilihan. Sa tuwing mamimili nga po kaming dalawa ni Buyok mga mare at pare, palaging sarado nga po yung tindahan at kami nga po yung nagbubukas. Paano ba naman mga mare at pare na pagkakaaga pa nga nung mga oras na yan kaya ginigising nga namin yung may-ari. Palagi nga po kaming late ni Buyok sa pamimili at kung kailan nandyan na nga po ang bagyo tsaka kami pumupunta dito sa tindahan. Medyo malaki na rin pala itong tiyan ko at 7 buwan na rin pala ito mga mare at sinasabi ko nga dyan kay Buyok na wag na nga siyang pumalaot para makasama nga namin siya. Kaso nga lang sabi nga niya sa akin hindi daw talaga pwede dahil baka daw kung mapapaano nga yung bangka namin kapag lumakas ang hangin. Ang mga bibilin nga lang pala namin ngayon mga mare at pare, mga pagkain namin ngayong may bagyo dahil bang hirap ngang bumili sa tindahan dahil mga sarado na. Bumili nga rin pala ako ng malagkit na bigas at harina mga mare dahil balak ko nga magchampurado at mag-hot cake. Tapos kumuha na nga rin ako ng mga biskwit mga mare at pare para pagka nagutom nga kami sa gabi may makakain nga kami ni na Megan. Syempre naman mga mare, hindi mawawala sa bibilin namin ang mga sardinas at noodles dahil yan nga ang masarap kainin kapag may bagyo. Kumuha na nga rin pala si Buyok ng mga delata na babaunin nga niya sa pulo dahil baka bukas pa nga ng hapon sila makauwi. Dinagdagan ko na nga rin yung mga biskwit na kinuha ko dahil si Megan nga pala mga mare bawal magutom dahil sa kanyang acid reflux. Hindi na nga muna ako kumuha ng mga sabon at shampoo mga mare at pare dahil marami pa nga po kaming stock sa bahay. Natatawa pa nga kami dito kay Buyok dahil nagkakandalaglag nga itong mga itlog na binabalot nga niya at itinatali, talaga namang halatang hindi marunong. Kumuha na nga rin po ako ng mga condiments dahil wala na nga rin po kaming stock sa bahay. Madalas nga po kaming magluto. Mas nakakatipid po kasi kami kapag nagluluto nga po kami ng ulam sa bahay kaysa nga po bili sa tindahan. Pagkatapos nga po naming mamili at magbayad i-deliver na nga lang daw po sa bahay namin mamaya yung aming mga pinamili. Kaya naman umalis na nga rin po kami. Magpapakain pa po kasi kami ng mga aso doon sa pulo mga mare at grabe hindi po talaga namin maiwasan na pakainin sila dahil awang-awa nga po kami sa kanila lalo na nga po ngayon may bagyo. Nagluto nga sila ni Buyo kaninang madaling araw ng pagkain mga mare at bumili nga lang po siya ng isda na ihahalok nga po doon sa kanin. Bumibili po talaga si Buyok ng isda na panghalok nga po sa kanin na ipinapakain namin sa mga aso kapag ka po kami hindi nakakasalok ng Skylab or wala po kaming huli. Nagsasawa rin po kasi sila sa dog food mga mare at mas gusto nga po nila yung kanin at ang ulam ay isda at kagaya nga po ni Oranggi mas gusto nga rin po niya iyon. Marami na nga rin pong mga bangka nakaduong dito sa may pulo mga mare para i-safety. Pagkarating nga po namin doon mga mare at pare, talaga naman nagmamadalian itong mga aso dahil alam nga nila na may dala nga kaming pagkain para sa kanila. Grabe nga po mga mare at pare, nakakaawa nga po talaga itong mga aso lalo na nga ngayon na may bagyo. Ang tanging magagawa nga lang po namin sa kanila mga mare at pare, pakainin sila at hindi nga po namin sila maiuuwi sa bahay dahil wala naman pong pwesto doon. Mabuti na lang talaga mga mare at pare, may mga bangka dito na medyo maliliit na may kulubong at baka nga doon po sila magtago. Kakaunti pa nga lang po yung mga aso nung dumating kami ni Buyok mga mare, pero maya-maya nga lang isa-isa na nga rin po silang nagdadatingan. Nilalagyan nga rin po ni Buyok ng pagkain yung mga aso na nasa baba nga ng lunday namin mga mare dahil kung hindi nga po niya yun gagawin mauubusan nga po sila dahil agaw-agawan nga po sila sa pagkain. Akala nga namin kaunting aso lamang ang mapapakain namin ngayon mga mare, pero mabuti na lang talaga at pumalakpak nga itong si Buyo kaya
naman narinig nga nila at nagpuntahan nga sila dito. Malaking bagay na nga po sa kanila ang pagkain nila ngayong araw mga mare dahil sigurado na ilang araw nga rin po silang hindi makakakain gawa ng bagyo at malakas na hangin. At dahil umuulan na nga po ng mga oras na yan, kaya naman nagdesisyon na nga rin kami ni Buyok na umuwi dahil papalakas na nga rin po ang hangin at medyo natatakot na nga rin po ako. Ipag-pray na nga lang po natin na hindi na nga ganun lumakas ang bagyo mga mare at lumihis na nga siya ng tuluyan at wala na nga pong maapektuhang lugar dito sa atin sa Pilipinas. At dahil hindi pa nga rin po nag-uumagahan si Buyok mga mare, kaya naman ayan at bumili na nga rin po siya ng ulam ngayong umagahan. Maya-maya pa'y dumating na nga rin po yung pinamili namin doon sa kabilang barangay mga mare, kaya naman ayan at nag-asikaso na nga rin si Buyok pagpunta sa pulo. Kumuha na nga po siya ng mga dilata na pang ulam niya mga mare dahil baka bukas pa nga po sila ng hapon makauwi. Kada may bagyo talaga mga mare, ganito nga ang ganap namin at hindi nga po namin siya nakakasamahan dahil binabantayan nga po niya yung bangka namin doon sa pulo. Medyo mahina pa nga po ang ulan at hangin dito sa amin sa isla dahil mamayang hapon or gabi pa nga po namin ito mararamdaman ayon sa balita. Kaya naman mga mare at pare, mag-iingat po kayo lalo na nga po doon sa mga dadaanan ng bagyong Uwan PH.